Magandang araw mga kababayan, tayo nagbabalik na naman sa isang panibagong video na kung saan ating muling balikan ang mga panahon na kung saan ang magkapatid na Aimee at Bongbong Marcos ay pumunta sa Davao City upang ligawan ang nooy Davao City Mayor Sara Duterte na ngayon Vice President ng ating bansa. Ang scope ng video ito mga kababayan ay simula noong June 2021 hanggang sa taong kasalukuyan. So without further ado mga kababayan, let's go and watch the video. Happy birthday, Mayor! Davao City Mayor Inday Sara Duterte had lunch with Senator Aimee and former Senator Bongbong Marcos in Davao City Saturday to celebrate Mayor Duterte's 43rd birthday on Monday. Senator Marcos said she and her brother went to see the president's daughter, but there was no talk about politics. House Majority Leader Martin Romualdez Isa pa tong si Tambaluslos mga kababayan, ano. Naipabigay-bigay pa ng bouquet ng rosas, no? Yun pala ang may mga motibo na pala itong mga taong ito. At I think itong katabi ni Tambaluslos ay si Lagdameo, yung nadawit sa issue ng pulveron na kung saan na ito nga ay kabilang sa Voltes 5 na sinabi ni Miss Cathy Binag. Was in Davao Monday morning to greet her happy birthday. Assalamualaikum. Tapos na po ang November. Mismong si VP aspirant Davao City Mayor Sara Duterte na ang nagkumpirma ng alyansa at tandem nila presidential aspirant Bongbong Marcos. Ang aking partido ay nakipag-alyansa at humingi ng suporta para kay Bongbong Marcos at para sa akin. Sinabi naman ni Marcos Jr. na naitawid na nila ni Mayor Sara ang proseso ng tambalang inaasam ng mga BBM Sara supporters para sa 2022. Sa isang pahayag, sinabi ni Marcos na layunin nilang ipagpatuloy at palawigin pa ang mga magandang nagawa ng Administrasyong Duterte. Mga kababayan, isa ito sa mga kasinungalingan na binitawan ni nooy tumatakbong si Marcos Jr. no. Or purpose of evasion. These I pledge freely and impose upon myself without mental reservation or purpose of evasion. So help me God. So help me God. We offer you a tandem endowed with wisdom and experience. Palagi akong tinatanong, bakit si BBM? Dahil naniniwala ako sa kakayahan niya na mamuno bilang Pangulo. Patunayan na ito ng kanyang malawak na karanasan bilang local chief executive at bilang legislator. The kind of experience we need not only to sustain the growth and development spurred by the current administration, but also to bring a more prosperous future. We must protect President Bongbong Marcos. We can do better. Government can do better. We shall stand tall, united, and resilient. Ang gusto nating lahat, trabaho at hanap buhay para sa karamihan. Kalidad na edukasyon para sa mga kabataan at mapayapang pamumuhay. Tatlo lang. Pero hindi ito madali. At hindi po tayo susuko. Magpupursigi po tayo. Dahil mahal natin ang Pilipinas. On the part of the Senate, the joint public session is resumed. On the part of the House of Representatives, the joint public session is resumed. You are duly elected President, President Ferdinand Marcos Jr. You are duly elected Vice President, Vice President Sara Zimmerman Duterte. Congratulations. You have been placed by God in this position for a reason.
May He lead you into your purpose and may you live it courageously. In every step you take, may God protect you. I pray for God's blessings for your leadership, for you and your family. Congratulations. I would like to take this opportunity to congratulate our President-elect, Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. Maligayang pagbati po, President BBM. To our Vice President-elect, Sara Zimmerman Duterte Carpio, congratulations, Ma'am Inday. Congratulations also, and thank you to the Joint Canvassing Committee, led by House Majority Leader Ferdinand Martin Romualdez, and Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, for the swift and fair canvassing that guaranteed people's faith in our electoral process. Thank you to all the honorable members of the Joint Canvassing Committee and the Secretariat for your hard work and invaluable support in ensuring a historic canvassing that was finished in 2 days. Ngayong araw na ito, Congress bears witness to the unity of our country, a true partnership between the North and the South that has become the unity of all corners of the country. In previous elections, Filipinos voted for President and Vice President from different parties. Finally, this year, we will learn the importance of voting for a tandem, a uni-team that can work together, a uni-team that can collaborate with each other, and a uni-team that can push for a shared national agenda. The people have spoken decisively. This is not just your sweeping electoral victory. This is an overwhelming victory for all Filipinos. This is a victory of our democracy. The gracious acts extended by the camps of other candidates yesterday, which greatly facilitated our proceedings, show the best of what Filipinos can be, even in the most divisive of elections. Nakikita po natin ngayon ang tunay na lakas sa pagkakaisa at pagsasanib puwersa. We need a catalyst, and there is no better example than the unifying force that we have seen and we will see in a government led by President BBM and VP Inday Sara. The Philippines looks forward to your leadership. It is my great honor and privilege to congratulate you both today. Mabuhay po kayo. Secretary General. Ladies and gentlemen of the 18th Congress, Honorable Sara Zimmerman Duterte, the duly elected Vice President of the Republic of the Philippines. May we request the duly elected Vice President Sara Zimmerman Duterte Carpio to proceed to the rostrum. Tigilan mo na daw, takbal.
Natawanan pa sina Vice President Sara Duterte at Senator Amy Marcos sa video na ito kung saan tinawag ni VP na tambalos-los ang direktor na si Daryl Yap. Ang video na yan ipinost kahapon ilang oras bago ang makahulugang Instagram post ni VP Sara na may caption na sa iyong ambisyon, do not be tambalos-los. Ang tambalos-los ay isang halimaw o isang klase ng mythical creature sa Visayas na may malaking bibig at ari. Ginagamit ito ng mga Bisaya bilang pang-insulto sa isang lalaking puro daldal lang. Ang pahayag na ito ni VP Sara nangyari sa gitna ng tensyon sa Kamara at sa pagkalas niya sa partidong lakas CMD. Ang ikalawang pinakataas na opisyal ay nagsasabing hindi niya gusto na makaapekto ang kanyang serbisyo ng political power play. I am here today because of the trust of the Filipino people in me to lead and serve them and the country. And this cannot be poisoned by political toxicity or undermined by execrable political power play. Dagdag pa ni Sara. Sinabi rin niya, nothing is more important to me than being able to meaningfully serve our fellow Filipinos and the Philippines. With President Ferdinand Marcos Jr. leading the way, trust that my word, my commitment will be immutable. Ang Vice Presidente ay kasalukuyang naglilingkod bilang puno ng Department of Education at co-vice chairperson ng National Task Force to End Local Community Armed Conflict. Nabigyan ba ang tatlong ito ng accomplishment report? Yes, Madam Speaker. Madam Speaker, ayon din sa mga nakaraang usapin, lumalabas na ginastos ng OVP ang halagang 125 million sa 19 na araw, 19 days lamang, na mukhang napakaiksing panahon, Madam Speaker. Maaari bang ikumpirma ng COA ang nangyaring ito? Madam Speaker, mula po sa SAOB, December 13 to December 31 ang nakalagay. So 19 days po yan. Madam Speaker, ang totoo po ay nagulat din po ako nung mabasa ko ang mga balita na tila nagastos po sa loob ng 19 days. At tinanong ko po ang COA at tinignan ko po ang mga iba't ibang mga reports. Pero hindi po ito nagastos sa loob ng 19 days kung hindi 11 days po. Madam Speaker. Now, Madam Speaker, 11 days, ang hirap no, isipin kasi parang kung surveillance yan, ilang reward payment po yan na aabot ng 11 million per day. So, Madam Speaker, medyo 11 days. Confirm ko lang, Madam Speaker, 11 days ang nakalagay. Napakarami pong program ang OVP, from libreng sakay, yung pagbubukas po ng maraming satellite office, yung pagbibigay po ng tulong sa libing, sa paggamot, sa napakarami po. There's so many services that were provided by the OVP. Yung 125 million ginastos sa 11 araw o on average mga 11.3 million a day ay ginamit lahat yan para lang ligtas na maimplementa ang mga libreng sakay o paghahanda para magbukas ng satellite offices. Yung 11 days, yun po yung period of disbursement ng pera ho. But if you include the period for obligation, it was actually 19 days. And if we look at the services performed or the use of the funds, goes beyond actually the 11 or whether there's 11 days or 19 days. Yung 11 days, yun po yung period of disbursement ng pera ho. But if you include the period for obligation, it was actually 19 days. And if we look at the services performed or the use of the funds,
goes beyond actually the 11 or whether there's 11 days or 19 days. So binasa ko yung rasyonal. Ang plano niya, unahan ko na lang. So I'm sorry, I have to devote this because ako naman na yung binigay mo naman sa akin. I just make it public. Gamitin niya ang pera. It's only 125 million. Yeah. Gamitin niya sa mga PMT. Palakasin niya sa high school. Pati ibalik talaga niya yung ROTC. Sabi ko sa kanya, magprangka ka na lang. Itong intelligence fund na ito, gagamitin ko para sa utak ng Pilipino kasi ito ang target ko, kayong mga komunista nandyan sa Congress. Sabi ko sa kanya, magprangka ka na lang. Itong intelligence fund na ito, gagamitin ko para sa utak ng Pilipino kasi ito ang target ko, kayong mga komunista nandyan sa Congress. Naiintindihan ko ang inyong pagkadismaya at galit hinggil sa mga issue tulad ng pakikialam sa budget at usapin ng confidential fund. Ang mga hamon sa pamumulitika ay maliit lamang kumpara sa mas matinding pagsubok sa ating ekonomiya bilang epekto ng posibleng paglaki ng tunggalian ng Israel at Hamas at tumatagal na digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. May oras para sa lahat at hindi ito ang panahon ng paninira at pamumulitika, lalo na malayo pa ang susunod na halalan para sa pagkapangulo. Huwag kayong sumama sa anumang uri ng pang-aapi. Sa halip, sa mga oras ng kagipitan, magmasid at magkilala kung sino ang tunay na mga kaibigan na nasa inyong tabi. Kung sino ang tunay na mga kaibigan na nasa inyong tabi. Lahat ng bagay sa mundo ay may kanya-kanyang panahon. Pero nung lumabas itong People's Initiative, okay man yan. Abogado ako. There are 3 ways of amending the Constitution. Mag-constitutional convention, mag-election tayo sa political districts ng representante para sa assembly to convene there and propose changing or modification of our Constitution. Itong People's Initiative, pati itong Congress, they would convert the Congress into a constituent body and propose the Constitution. Alin man dyan sa lahat, it will be submitted to the people for ratification. Ang problema dito, ako, Mr. President, Ma'am Lisa Araneta Marcos, hindi ninyo ako kalaban. Wala akong sinasabi ng masama. Hindi lang ako makakampanya noon. Alam mo, iniiwasan ko ito. Itong panahon na ito talaga ang iniwasan ko kasi mapipilitan ako ngayon magsalita laban ng mga tao sa gobyerno. Alam mo, Mr. President, hindi ako maghingi ng tawad. Kagawan mo yan eh. It is your responsibilities sa sarili mo. What you do in this world binds you. Iyo yan. Huwag mong sisihin ang ibang tao kasi sarili mong utak at katawan yan. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo.
nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Pabor lang ako namang nagmamakaawa kasi it will divide the nation at madugo itong panahon na ito. Huwag ninyong pakialaman ang konstitusyon kasi yun ang bahay opisyal ng Pilipino. Anak ka ng, bakit pumasok sa utak ninyo yung People's Initiative? Anong nakain ninyo? There's nothing wrong with the Constitution right now. The environment in the Philippines seems to be positive, okay. Wala namang problema. Itong parliament, prime minister lang ang magboto, yung mga assembly who are the congressmen now. Ina ninyo, wala akong tiwala sa inyo. Wala kayong prinsipyo, bukang pera kayo lahat. Yung mga assembly who are the congressmen now. Ina ninyo, wala akong tiwala sa inyo. Wala kayong prinsipyo, bukang pera kayo lahat. Yan ang totoo. I have the highest regard for the freedom of the press and the freedom of expression. But, Mr. Speaker, freedom requires responsibility. Mahalagang panukalang ito para matigil ang SMNI na isa sa mga makinarya ni Kibuloy at Duterte sa pagpapakalat ng disinformasyon at red tagging laban sa mga progresibong individual. Ang SMNI hindi maihanay sa media at hindi maihilantulad sa mga tunay na mga media. I believe that this committee has found sufficient grounds to revoke their franchise. On this note, Mr. Chair, this representation would like to move for the approval of House Bill number 9710, an act revoking the legislative franchise granted to Suarasug Media Corporation. So move, Mr. Chair. There's a motion. Approval of House Bill 9710. Any second? Second the motion, Mr. Duly Chair. seconded by the Honorable Pancho. Any objections? The chair in objections. House Bill number 9710 is approved as with no amendments. The chair hearing no objections on a unanimous vote. The Honorable Pastor Kibuloy
is cited for contempt. I was always kind to her. I'm really nice naman eh. Imagine a former president calling bangag. Wow, you had 6 years. Why would you call bangag, di ba? So, and then the camera panned on her, tumatawa. So, syempre nakita ko, sabi ko, wow man, I mean, masakit yan. Mali yata yan, di ba? Parang you're getting sweldo from the government, di ba? You're supposed to be the alter ego. We're there protecting you. Tapos gagawin mo yan, departure time na, di ba? So, nandito ko. Normally, nag-usap kami. So, ayoko. Tapos, sabi ni somebody went to me, uy, ang ganda mo today. Hindi, mukha akong bangag. Hindi, mukha akong bangag. Gumuna ko. No reaction. So, hindi, bangag. Bangag is the name, I said the bangag is the word of the day. Yes. Hindi, bangag. Bangag is the name, I said the bangag is the word of the day. Talaga, no reaction. Bad shot na yan sa akin. Bad shot na yan sa akin. Unless she says sorry or whatever. Maybe she will, maybe she... She crossed the line. Pupunta ka sa rally, tatawagan yung presidente mong bangag, di ba you're going to laugh? Tama ba yan? Even Lenny never did that. Bring it on, honey. You're the size of your enemy. You're not my enemy, like I said. I will never stoop to that level. I will never stoop to. However, every time they say that, they become uglier and uglier. Okay, just look at their face. Di ba tayo cute pa rin tayo? Tayo cute pa rin tayo. What a life! Bring it on. There's such a thing as karma. Kami, sa Amerika, parang sa amin sana, wala na kaming pakialam, pero hindi kaya. Hindi makialam. Dahil sobra. Kung naiiyak ng iba doon. Kaya, sa konting paraan, ay makatulong kami. Talagang in behalf of Atty. Valera, halos lahat ito. Siya talaga ang nag-volunteer na tutulong agad, right away. Ganito ang naging tugon ni Edgar Carigma kaugnay sa kanyang sentimiento sa marahas na paglusob ng PNP Special Action Force kung saan sabay-sabay na sinugod ang mga religious compound ng Kingdom of Jesus Christ sa headquarters nito sa Davao City, Prayer at Glory Mountain sa Tamayong Kalinan, Davao City at sa Kitbog sa Malungon, Sarangani Province noong June 10, 2024. Ipinunto rin ni Carigma na tila ba may naisirain ang imahe ng Davao City sa international community. Ang Davao City ay ang tahanan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at kanyang malapit na kaibigan na si Pastor Apollo C. Kibuloy na siyang founder ng Kingdom of Jesus Christ. Earlier today, June 19, 2024, I sought an audience with the President and tendered my resignation as the Secretary of Education effective July 19, 2024. I have given my 30-day notice to ensure the proper and orderly transition for the benefit of the next Secretary. Mga kababayan, ang aking pagbibitiw ay hindi lulan ng kahinaan, kundi dala ng tunay na malasakit para sa ating mga guro at kabataang Pilipino. Bagamat hindi ako magpapatuloy na mamamahala sa kagawaran, patuloy pa rin nating itataguyod ang kalidad ng edukasyon na nararapat para sa Pilipino. Hindi man ako ang tumatayong kalihim ng edukasyon, mananatili akong isang ina na nagmamatyag at titindig para sa kapakanan ng bawat guro at bawat mag-aaral sa Pilipinas. Inday Sara, ipapagurgur nila. Sa mga kababayan, siguro karamihan sa inyo ay nabasa na ang statement o ang letter ni Inday Sara sa kay Marbil, okay? Yung PNP Chief Romel Marbil. Okay?
talagang gugurgurin nila si Inday Sara at ang pati pamilya. Kasi, mga kababayan, etong ginagawa nila kay Inday, ito ay paghihiganti. Okay? Political retribution sa lahat ng mga kritiko at nagsisiwalat dito sa kabangagan ni Bangag at ni Liza Tanas. So malinaw po na ang buhay ni Inday Sara ay delikado o nasa peligro dahil gusto siyang gurgurin ng gobyerno. Siyempre, bakit gusto siyang gurgurin? Diba? Siya yung next in line. Kapag hinila nyo na yung paa ni Bangag. Diba? Siya ang next in line. So, lahat po nang nangyayari ngayon dyan sa Pilipinas at dito nga kay Inday Sara, ito ay kagagawa ni Liza Tanas at ni Bangag. Dahil yung si Marbil na yan, yung Romel Marbil na yan, ay utusan lamang na parang asong julol ni Liza Tanas at ni Bangag. Kaya nga ang tanong ko ay ni Marcos, paano mo ngayon ipagtatanggol ang kaibigan mo na binudol ng kapatid mong Adictos Benedictus? May mga anak, maliliit pa. Gustong gurgurin ng sister-in-law mo. Gustong gurgurin sa lahat ng klase ng aspeto. Nagpagurgur na nga, kusa nang nagpagurgur si Inday Sara sa DepEd. Dahil yan ang gusto ng Jutang Ginemes, mong sister-in-law at ang Jejemon mong kapatid o Bangag mong kapatid. Seta ay matapos mong budulin ang buong Pilipino na niligaw-ligawan mo, hindi naman inuto dahil naniwala si Inday noon katulad ko. Okay, aso hindi naman tayo nauto. 'Di ba? Nanindigan lang kasi tayo na akala natin somehow, na tayo ay ibangon ng mga bangag na ito. Ngayon, mga kababayan, tingnan natin, isa-isahin natin. Ano sabi ni Inday? Okay? Una, bago natin basahin, 'di ba, nilik nila, 'di ba, bilag ko sa inyo, inilik nila yung picture na si Inday ay nasa airport na ang sinabi ko sa inyo at sinabi na rin na marami na yun ay kuha ng opisyal lamang. Opisyal yung mga nasa airport lamang nagtatrabaho. Kasi top shot siya, definitely coming from the CCTV. So sabi ko sa inyo noong nakaraang araw, yun ay kinuha, ang video na yun, ng mga asong julol ni Liza Tanas at ifinorward sa kanila sa Malacanang para ipakalat sa mga dugyot. Ganyan po tumira itong gobyernong Bangag. Dudukutin nila ang mga, katulad niya, ng litratong ganyan, ni Inday Sara, like ako yung passport ko, tapos ipakalat nila sa mga dugyot para kunyari, di ba wala silang kinalaman. Pero paano makakadukot ang mga dugyot sa opisyal na kamera doon sa immigration kung hindi inutusan ni Liza Tanas at ni Bangag na dukutin yung picture ng CCTV na si Inday kasama ang kanyang anak. Okay? Na isinama pa nga, sabi ni Inday sa picture, para ibigay sa Malacanang at i-disseminate ng presidential communications diyan ng mga nilabukangkang. Yan yung mga araw-araw na nagpapahirap sa inyo diyan sa presidential communications, DILG, lahat yung mga hinayupak na yan, sila ang araw-araw na nagpapahirap sa inyo at gustong gumurgur sa inyo. Kaya sabi ko nga, napakatalino nyo naman para hindi nyo maintindihan sino ang nagpadukot, kumuha ng picture na yon, ipinorward kay Liza Tanas, ipinorward ni Liza kay Cheloy, dyan sa presidential communications, then disseminate sa dugyot, tapos sirain si Inday Sara. Now, ano sabi ni Inday Sara? Open letter niya kay Marbil. Okay? Nung unang lumabas ang issue ng pagbabawas ng aking security personnel, nagbigay agad ako ng pahayag na hindi ito makakaapekto sa aking trabaho bilang ikalawang Pangulo ng Pilipinas. Hangad ko sana na matapos ng usaping ito dahil hindi hamak na napakaraming mga suliranin ang ating bansa na higit sa mahalaga kaysa sa aking proteksyon. Kasi ang ibig sabihin ni Inday dito, dapat tutukan ang mga problema na kinaharap ng mga Pilipino. Pero talagang ang tinutukan ng bangag na ito ay ang tanggalan nga ng security ni Marbil sa utos ni Bangag. Hindi Bangag, si Liza Tanas talaga at saka si Bangag. Hindi po gagalaw si Marbil kung walang basbas ng mga Adictos Benedictus sa Malacanang. Di ba? Ulit-ulitin ko, ito ay revenge
political retribution, paghihiganti. Bakit sila maghihiganti? Mga jutang ginamis, tinulungan na nga kayo ni Inday Sara. Kung di dahil kay Inday Sara, hindi naging presidente yung bangag ng presidente. Okay, ano sabi ni Inday? Tuloy natin. Ulitin ko, wala akong problema sa pagbawi ng mga PNP personnel bilang security team ng Office of the Vice President. Kaya ako magtrabaho ng walang security. Ngunit may problema ako sa mga kasinungalingang ipinahayag sa taong bayan. Lalo na kung ang kasinungalingan mismo ay pinakamataas na opisyal. Sinasabi ko sa inyo, wala na tayong pagkakatiwalaan na sa bawat bukas ng bibig ng bawat ahensya ng gobyerno ay what? May basbas ang bangag at di satanas. Kaya sabi ko, Amy Marcos, ang laki-laki ng kasalanan mo sa taong bayan. Kailangan mo, nagdadadakdak ka na alam mo, ang kapatid mo ay Addictus Benedictus. Mga kababayan, behind the scene, even sa mga chat, mga conversation, sinasabi ni Amy Marcos na si Bongbong ay si Kuting ay Addictus Benedictus. Huwag na tayong maglokohan, Senator Amy. Ano ang timeline na iniintay mo? Ito, yung BFF mo na ginamit mo na si Inday Sara, wala akong pakialam kung magkaibigan kayo. Ito, ginagamit, gusto ng gurgurin. Bakit hindi ka magsalita? Sinasabi mo behind the scene at sinasabi mo sa mga tao nakapaligid sa'yo na ang kapatid mo ay Addictus Benedictus. Lumabas na ang video, wala ka pa rin sinasabi, di ba? O ano ang timeline na iniintay mo? Gugurgurin na, maaati mo ba na yung mga anak ni Inday Sara gugurgurin ng kapatid mo at ng in-law mo? O kung wala talaga ikaw puso dahil gusto mong magurgur, katulad ni Lisa Tanas, katulad ni Kuting, gugurgurin ang mga bata. Ako, I had the feeling na kaya isa sa, although planned na yon yung pag-alis ni Inday, pwede pa mag-change yun yung plano, pwede pa mag-change. Gusto niyang i-secure yung mga anak niya. I don't know kung mag-stay ba, maiwan ba yung mga bata sa Germany. I'm not sure. Ito lang ang aking pakiramdam. Imagine mo, mga bata pa yung mga anak, Senator, ay buti mga anak mo kaya na makipagbardagulan yan. Di ba? Yung mga anak, kaya na makipagbalyahan dyan sa, sa gobyerno. Kaya na nga mangurap ang mga anak mo, at least malalaki na. Well, isa lang naman yung dyan. Isa lang ang politiko. But anyway, mga ate mo, natiisin, hindi lang ang anak ni Inday Sara. Huwag tayong maglokohan, Amy Marcos. Dahil itong BFF mo na si Inday Sara ay ginugurgur at pati mga anak idadamay. Not only Inday Sara, ang buong Pilipino. Kaya kung nakikinig man si Inday, I don't know kung nakikinig siya, huwag ka nang magtiwala sa mga taong mambubudol hanggat hindi naninindigan sa tama. Dahil ikaw, Inday, nag-partner-partner ka dyan, pati kami na, well, hindi pati kami nadamay, dahil ako supporta talaga ako ng bangag. Tuwang-tuwa ako noon, nung sinabing marriage made in heaven. Ito na ang pinaka-demonyo sa lahat ng demonyo. Mga kababayan. Imagine mo, in the past, nung panahon ni Duterte, ginawa niya ba to kay Robredo? Ginawa ba ni Duterte to kay Lenny, natanggalan ng mga security? Kahit na si Lenny Robredo ay nagdadakdak sa national media, sa international, nagdadakdak na tungkol sa panira kay Duterte na war on drugs. Next. Ang sabi ni Inday, isa-isahin niya. Sabi niya, ngunit may problema ako sa mga kasinungalingan. Ito daw yung mga kasinungalingan ni Marbil. Number 1, ang Vice President Protection Division or VPPD na sa ilalim sa PSPG ayon sa utos ng NAPOLCOM ay sadyang ginawa para hindi pakialaman ang mga tulad mo, ang security ko at mga susunod na vice-presidente ng bansa. Malinaw ito sa dokumento ng NAPOLCOM PNP. Ayan, kinounter na sila ni Inday. Kasi, pinakikialaman nila. Diba? Bakit nila pinakikialaman? Ang bottom line yan, utos ni Bangag at ni Lisa na targeted si Inday. Kung si Marbil lang, hindi yan gagalaw. Ang lahat ng ito ay utos ng mga satanas sa Malacanang. Kung si Inday Sara, ay halal ng bayan, totoong halal ng bayan, 32 million, kumpara dito sa halal ng Smartmatic, ay ginaganito ng mga ulupong. Sino ka? Paulit-ulit kong sinasabi, mga palangga. Delikado ang buhay ni Inday at ang kanyang mga anak. Kung delikado ang buhay ng Vice Presidente, mas delikado ang buhay mong ordinary citizen. Sabi ni Inday, he said local police also augment Duterte's security every time she visits provinces. Kaya nga may VPPD para walang hablutan at hindi maabala ang trabaho ng local police. Kasi ito nga gagawin nila magsisinungaling.
Na kunyari, ito, masyadong naaapektuhan yung mga pulisya na hinahablot, hinugot na lang kapag pumunta si Inday sa mga kanyang, sa mga visit or let's say, ano man yung mga engagement niya. Itong Vice Presidente na halal ng bayan at nasa batas na siya ay proteksyonan dahil siya ay Vice President. Tinatanggal, pinagtitripan ng mga jutang ginimes na ito. Number 3. Ito daw kasi nungalingan. We requested the Office of the Vice President for a possible pull-out of our 75 personnel because we really need our personnel on the ground in the National Capital Region and they agreed. We really need. Okay? Basta nagsagot ni Inday. Walang request na nangyari. Sinabihan lamang ng PSPG ang OVP na kukunin nila ang mga personnel. Hindi na kami nakipagtalo dahil ikaw naman ang batas, di ba? Kasunod nito ay lumabas na ang relief orders na utos mo. Ito ay base na rin sa dokumento ng PNP. Okay? So, pinatunayan ni Inday na hindi sila nag-request. Yun ay initiative ng boss mo, Marbil. Huwag mong pinagloloko kami, ako, lahat dito, na ito ay action mo lang. Inuutusan ka ng bangag mong amo. Ay, may Marcos yung kapatid mo. Ha? Pariwara na, pinapariwara ang bayan. Ginagago yung lahat ng Pilipino. At ito ngayon, ang BFF mo. Mga palangga, ang BFF mo, na si Inday na nagluklok dyan, nakapagbalik sa Adictus Benedictus, gustong gurgurin, hindi lang siya, kundi ang kanyang mga anak. Ano, Amy? Tatahimik ka na lang ba? Ang kasinungalingan ni Marbil. We don't see any threat against the Vice President. So we need to reduce the people if they want more. Then we will add it if they request. Stop muna ako dyan. Hindi ko muna babasahin kay Inday. Walang threat? Walang threat kay Inday? Marbil? Ang threat nang gagaling mismo kay Lisa at saka kay Kuting. Dahil sila kay Tambaloslos. Last year pa lang, the moment pa lang na maupo si Bangag, tatargetin talaga nila si Inday at ang mga Duterte. Walang threat? Paano naging walang threat yan? Vice President yan. Laging may threat yan. Official yan. Pero definitely, kailangan ng security ni Inday. Jutang Gines, papaliwanag pa ba yan? Kasi may threat. Everyday, may threat sa buhay niya. Saan nanggagaling ang threat? Sa mga bangag na katulad niyo. Sagot ni Inday, hindi ba't merong malisyosong pagpapalabas ng video footage nung ako ay nasa NAIA? Kuha sa isang lugar kung saan pawang mga empleyado lamang ng paliparan at piling mga tao ang maaaring nandoon. Hindi na baling ako, ngunit nakuha at naisapubliko rin sa naturang video ang aking asawa at mga menor de edad na anak na naging isang malaking banta sa kanilang seguridad. Lahat kasuhan ni Inday ito kung sino nag-leak. Okay? Sabi ko sa inyo, ang nag-leak niyan, mga bataan ni Lisa, kasi the same thing na pag-leak nila palangga ng aking US passport nung ako ay pumunta dyan noong 2022. Now, ano sabi ni Inday? Bukod pa rito, kamakailan lang ay nagtungo rin ang mga operatiba ng PNP sa lugar kung saan ako nakatira upang mag-casing. Pilit pang inaalam kung nasaan mismo ang bahay na inuupahan ko. Bahay kung saan rin nakatira ang aking mga anak. Kung hindi ito napigilan ng mga nagmamagandang loob na opisyal na Homeowners Association, hindi ko na alam kung ano pa ang mangyari. Bakit sila magkikasing? Ano ang kaso ni Inday? Bakit sila magkikasing sa bahay ni Inday at nadudoon pa yung mga anak? Utos na naman ni Lisa Tanas at ni Bangag yan. Tamang hinala, ano may kaso ba to? Ba't kayo magkikasing? So definitely, tinitignan yan kung sino yung mga bisita ni Inday. Paranoia na nga yan eh. Saltik ang tawag dyan. Diba? Mga psychiatric doctor and nurses. You know that? So iniisip nila, sino kaya ang bisita ni Inday Sara? Tignan natin, ipa-spy natin. Sila ang tunay na spy. Sila ang tunay na mapaglabag sa batas. Ano ang kaso ni Sara? Bakit ikikasing ito? See? Nakita niyo mga kababayan, kung kaya nilang magpaikot-ikot sa bahay ni Sara na ito ay Vice President pa, ang kinagagalit ko ngayon sa moment na ito, dahil gustong ipagurgor pati anak ni Inday. The moment, itong mga batang walang kamalay-malay, okay, gusto nyong ipagurgor. Ano ba ang ibig sabihin ng threat sa iyo, Marbil? Ang banta ba ay maaari lamang magmula sa external elements? Okay?
Hindi ba threat kung ang harassment ay nanggagaling mismo sa mga tauhan ng gobyerno? Bago pa nagsalita si Inday, dito sa ang gobyerno ang gumigipit sa inyo for 2 freaking years. Si Maharlika na itinataya ang buhay, araw-araw kong sinasabi sa inyo na ang lahat ng may kagagawa na ito, si Bangag, si Lisa Tanas, si Tambalusos, lahat sila nasangkot sa mafia ng gobyernong ito. Ano ba ang ibig sabihin ng threat sa iyo? Sabi ni Inday, isa pa. Sinabi mong walang threat pero pwedeng mag-request ng dagdag na personnel. Ano ba talaga? Kaya nga, kung walang threat, ba't magdadagdag ng personnel? At ang buhay ng presidente, vice president, o yung mga politiko, you know, ang totoo, may threat talaga sa buhay niyan. Sabi ni Inday, kung talagang wala kang nakikitang banta laban sa akin, bakit nagtira ka pa ng 45 na tauhan ng PNP? Ikaw, ang tanong ko dito, bakit si Marbil ang pumili? Day, huwag mo tanggapin to, Day. Baka yan ay mga gugurgurin ka. Bakit sila pipili? Hindi ba dapat kapag kumuha ka ng security, meron niyang iba-background check mo kasi ako si securityhan mo, di ba? Okay, next na sinabi ni Inday. Tandaan mo, pagdating magsasabi kung sino ang karapat-dapat, hindi ikaw. Batas ka lang, hindi ka Diyos. Actually, mali yun, Day. Hudas ka lang, hindi ka Diyos. Diba? Hudas ka lang, Marbil, kayong lahat. Hindi kayo Diyos. Tama. Bakit mo ako bibigyan ng security personnel na hindi ko siya na background check? Next. Ang sabi daw ni Marbil, the relief was for police visibility. Okay. Sagot ni Inday. Maganda sana ang hangarin kung totoo. Ngunit kaduda-duda na ang 38 o 30 personnel na pinili ninyong masakop ng relief order ay mga pulis na mula sa Mindanao at pinapalipat-lipat sa National Capital Region. Okay? Na para bang hindi kulang ang pulis sa Mindanao. Noong 2010, nandyan na ang issue ng kakulangan ng pulis. Hindi mo mahahabol ang pulis to population ratio mo sa pagkuha ng security ko. Ang kailangan ng PNP ay isang chief na makabago mag-isip at gagamit ng makabagong teknolohiya, drones, innovations at iba pa upang mabigyan ng solusyon ang issue ng peace and order. Yeah. So shortage tayo ng police since 2010. So hindi pwedeng gamitin based sa sagot ni Inday na scapegoat ni Marbil, kaya niya pinull out ang mga security personnel kasi even back in 2010 ay may problema pa rin. Ngayon, sabi niya dito ni Inday, kung kaya niyong ilagay sa alanganin ang aking seguridad, nag-aalala ako sa uri ng harassment na kaya niyong gawin sa karaniwang taong bayan, tulad na lamang ng intimidation sa mga ordinaryong mamamayan para sa service ng warrant of arrest para kay Pastor Quiboloy sa Davao City kamakailan. Alam niyo yan. Di ba? Kung kaya nilang harasin si Inday Sara, si Pasto, yung mga KOJC, mga kababayan, na maglusob ng walang search warrant, kaya talaga kayong gurgurin anytime. Now, sabi ni Inday, ang relief ng mga PNP personnel ay dumating pagkatapos ko mag-resign sa DepEd. Pagkatapos ko inihambing ang SONA sa isang catastrophic event at pagkatapos lumabas ang Coca-Cola video. See? Kasi tamang hinala si Lisa Tanas, bakit ito nasabi ni Inday? So si Inday wala siyang statement na ang Coca-Cola ay kung deepfake or what. Even si Amy Marcos, wala rin. Kasi for sure, naichika na rin ito ni Amy kay Inday itong video na ito. So mayroon silang, baka alam na rin ni Inday. Sabi ni Inday, yeah, dapat Marbil, ang laman ng utak mo ay kung paano yung mga high technology na pwede mong gamitin. Kasi nga, nasa na tayo tech age na tayo Pero pang bano pa rin ang alam mo, Marbil. Pang bano, kasi gusto mo magpakabano, alam mo yung bano,
magpakahangal, magpakahunghang, dahil yan ay, kung utusan ka ni Lisa Tanas at ni Bangag, Marbel, kumain ka ng tae, Marbel, isusubo mo. Pag inutusan ka ni Lisa Tanas na Marbel, tumalon ka sa bangin, tatalon ka. Diba? Marbel, anuhin mo ang kipaylabom ko, gaganon ka. Marbel, suminghot ka, sisinghot ka. Sa ngalan ng salapi at posisyon. Kaya ikaw, Marbel, bano ka, bayad pa ang iyong pagkatao at ikaw ay walang konsensya para sa mga kapwa mo pulis. Ang sabi ni Inday, let us spare our people from all the lies. Let us call it what it is. A clear case of political harassment. Political retribution. Di ba? Dahil nakikita nila na napakalakas ni Inday sa masang Pilipino. Dahil meron bang record si Inday? Ito. May record ba ang mga Duterte ng kleptocracy? Katulad ng ginagawa ng mga nakaraang administrasyon? Ay, ni Marcos Sr. May record ba ito si Inday? Si Inday na, let's talk about Inday. Okay? Si Inday, na katulad ng kay Bangag ngayon, nakasabwat niya ang mga smuggler. May record ba si Inday na, i-compare Bangag at Inday, dito sa Alitagtag, okay, na yung driver o yung pulboronic manufacturer ay protektado ng gobyerno. Itong Bangag na gobyernong ito ay hinaharas nila ang mga katulad ko, katulad nyo, katulad ni Inday Sara kasi we are critical sa kanila. Sabi ni Inday, ito ay malinaw, lalo na't ang saklaw ng relief order ay mga tauhan ng PNP na mayroong trust and confidence ko dahil kung hindi sila security ni Pangulong Rodrigo Duterte mula noong 2016 ay security ko na mula pa noong 2007. Okay? Kasi sabi ko nga, hindi naman lahat ng mga pulis ay mga puti ang itlog at mga kawatan katulad ng pamunuan ng PNP ngayon. Trust and confidence. May tiwala pa rin si Inday sa mga pulis. May mga mabubuti pa namang mga pulis. Andiyan mga kamag-anak, kaibigan natin. Sabi ni Inday, it was obviously targeted list and targeted maneuver. Nothing else. Sabi ni Inday, masyado na atang mahabang sulat ko. Ang gusto ko lamang ay wag muna akong banggitin. Sabi niya kay Marbil sa mga pagpapa-interview mo. Unahin natin ang pagtulong sa mga nabaha, ang pakikiramay sa mga namatayan, ang mga may nakamatay na sakit na nagdarasal ng dagdag na pang-araw-araw, pagtutok sa kahirapan at gutom. At marami ang problema sa lipunan. Para sa bayan, Sara Duterte. Sabi ni Inday, PS, asahan mo ang sulat sa pagbabalik ng 45 na pulis na pinili mong manatili sa akin dahil hanggang ngayon, talamak pa rin ang droga at krimen at nananatili ang takot ng mga Pilipino sa mga daan. Sana naman makatulong ito sa trabaho mo. At laging tandaan para hindi magkabuhol-buhol ang kwento mo, laging magsabi ng totoo. Apat na magkakaibang partido ang kasama sa Final 12 na inilabas si Senator Aimee. Kabilang daw sa listahan ng mga tatakbo ang mga re-electionist na sina Senators Francis Tolentino, Bong Revilla, Pia Cayetano, Lito Lapid at si Senator Aimee mismo. Pasok din daw sa administration slate sila dating Senate President Tito Soto, dating Senator Ping Lacson, Manny Pacquiao at maging sila DILG Secretary Benher Avalos at CIS Party List Congressman Erwin Tulfo, Las Piñas Congresswoman Camille Villar. Dalawang tanong lang po, Chair, para ngayong araw. Una po, I note that a huge chunk of the OVP's 2025 operations budget, 1.909 billion pesos, will be used for the delivery of socio-economic programs, such as one medical and burial assistance program. This supplements other healthcare programs of the government to assist indigent individuals and families. For 2025, 771.445 million will be allocated for the program. Sa loob niyan, 600 million pesos for medical assistance and 171.445 million for burial assistance, which are, Madam Chair, very similar to the medical assistance to indigent or financially incapacitated patients program o MAIF-IP of the DOH. And DSWDs, Assistance for Individuals in Crisis Situations, or AICS. Pangalawa, disaster operations, which aims to provide relief goods to disaster-stricken areas not commonly reached by other agencies.
para doon 101.644 million pesos, and is also similar doon naman sa disaster risk management program of the DSWD. Third, relief for individuals in crisis and emergencies, o providing food boxes or food items to families who are ineligible for OVP's other services. So 50 million pesos, which is also similar to DSWD's AIX. And last, Magnegosyo Taday, livelihood assistance for those with entrepreneurial skills, 150 million pesos, which is also similar to DOLE's naman, Integrated Livelihood Program o DLIP. So, ang tanong ko po dito, Madam Chair, anong nag-lead sa OVP na mag-consider na i-launch yung ganitong programs? May ginawa bang studies para suportahan yung pagkakaroon ng ganitong programs na parallel naman sa katulad at existing programs ng iba't iba nating line agencies, Madam Chair? Yes, Madam Chair. Thank you. Noong ako po ay nangampanya, 3 lang po yung sinabi ko na plataforma. Una po, trabaho. Pangalawa po, edukasyon. At 3, mapayapang pamumuhay para sa ating mga mamamayan. Nung pumasok po kami sa Office of the Vice President, tiningnan po namin ang mga pinakamaraming requests ng ating mga kababayan. Una-una po, ang lagi po naming natatanggap na request ay medical and burial assistance. Pangalawa po ay financial assistance. Pangatlo, lagi silang humihingi ng tulong sa pagkain. At pang-apat, very recently, sa tali ng mga requests, no? Yes, sa tali ng mga requests is yung educational assistance na sinasabi ng mga kababayan natin. Sinasabi namin lagi sa kanila, libre naman yung public schools. Ngayon ay libre na rin yung higher educational institutions. Pero sinasabi nila nahihirapan kasi sila sa plete, nahihirapan sila sa pabaon ng mga bata at sa pagkain ng mga bata. Kaya meron kaming bago, ito yung educational assistance. At ang panghuli naman, lagi naming natatanggap na request galing sa ating mga kababayan ay kapag sila ay naging biktima ng disaster, whether man-made or natural disasters. So sila po ay lumalapit sa Office of the Vice President. Totoo po, merong mga ibang local government units at ibang national government agencies na ganito po ang kanilang programa. Pero po, nung ako ay umupo as a Vice President, I took an oath, and doon sa oath, I said that I will do justice to every man. So hindi po kami pwedeng humindi sa mga tao na humihingi ng tulong, lalong-lalo na ay kaparte ng gobyerno ang Office of the Vice President. Salamat, VP, Madam Chair. Sabi nga ng VP, Madam Chair, libre na yung public school, libre na rin yung higher education, bagamat ni-note nila na sinasabi ng mga nagre-request na nahihirapan pa rin sila sa ilang mga programs na nakalodge sa ilalim ng libreng edukasyon na iyan. Kaya nga kinonsider nilang mag-launch ng ganitong mga katulad na programs. Iko-consider ba ng VP na i-lodge na lang yung mga budgets nitong mga programa doon na lang sa mga line agencies natin, tapos mag-request na lang ang OVP ng allocation para in sync sa priorities ng executive department sa halip na magkaroon pa ng hiwalay pero magkatulad naman na programa, Madam Chair? Madam Chair, we only submit the budget and we leave it to the discretion of all the members of Congress to decide on the budget. We can only propose a budget for the Office of the Vice President. Pero magbibigay po ako ng halimbawa kung ganun po ang gagawin natin. Tulad po ng AIX ng DSWD. Kapag meron po kaming nire-refer o binibigyan ng endorsement ng AIX sa DSWD, kadalasan po nasagot sa amin ay hindi pwede dahil galing yan sa Office of the Vice President at kalaban yan.
minsan po, totoo yan, na pupolitika ang assistance para sa ating mga kababayan. Kaya po, uulitin ko, ang mga tao naman kasi hindi sila tumitingin sa politika. Tumitingin lang sila na itong opisina na ito ay opisina ng gobyerno at pwede kaming humingi ng tulong doon. And so I go back to the oath that I shall do justice to every man, at kaya po kami nandito at kaya po kami merong mga ganito na mga projects sa Office of the Vice President. Salamat VP, Madam Chair. Wini-welcome ko yung sinabi nila na the VP would leave it to the discretion of the members of Congress. Medyo nagitla ako nung sinabing minsan pag may nire-refer ang OVP para sa IX, ang feedback ay kalaban niyan. Dahil Madam Chair, I believe tayo sa Kongreso when we appropriate the budget, merong implicit na assumption tayo doon na pagkatapos, in the exercise of our oversight function, yung parehong level ng professionalism we demand of ourselves ay presumption of regularity, ina-expect natin sa lahat ng members ng executive, lalo na when they are working together. Kaya, gaya ng sinabi ko kanina, wini-welcome ko yung sinabi ni VP na they would leave it to the discretion of the members of Congress, and tayo naman ay hindi tayo bibitaw sa mahigpit nating pag-ensure na these programs be implemented by the appropriate agencies o kahit in collaboration with each other na naaayon talaga sa tamang standards above partisan politics. And therefore, at the proper time, Madam Chair, gagawa ako ng proper motion para i-lodge yung budgets ng mga programang ito sa line agencies na may klarong opportunity for OVP na mag-request for allocation as for other offices in the executive. Yung huling tanong ko sa ngayon, Madam Chair, for 2025, one of the OVP's programs, Pagbabago Campaign, 1 Million Learners Entries, involves the provision of bags to 1 million learners in remote communities while initiating tree planting activities. This gets an appropriation of 100 million pesos. Part of this campaign is an allocation of 10 million pesos for the distribution of Isang Kaibigan books, a children's book authored by the VP. Pwede po bang sabihin ni VP sa atin librong ito? Chair, let me make a rebuttal and another example of politicizing the budget of the government. Ito pong sinabi ni Senator Risa Ontiveros na at the proper time she'll make a motion to lodge the budget, the requested budget of the OVP to the other agencies. Let me just quote Senator Risa during the Akbayan Congress. Alam ko po na ang daming kalat ni Duterte na hirap tayong linisin. Ang kadiliman noong panahon niya ay talaga namang nanuot sa ating lipunan para mansa na napakahirap tanggalin. At habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. For one, they are supported by one major superpower, China. Alam ko po na ang daming kalat ni Duterte na hirap tayong linisin. Ang kadiliman noong panahon niya ay talaga namang nanuot sa ating lipunan. Parang mansa na napakahirap tanggalin. At habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. For one, they are supported by one major superpower, China. So that is an example of politicizing the budget of the government. May we request, Madam Chair, that Senator Risa Ontiveros repeat the last question. I will certainly, if you request, Madam Chair, repeat my question dahil
walang kinalaman sa kasasabi lang ng VP ngayon. Alam nating lahat na miyembro ng iba't ibang partido, yung speeches natin sa ating mga kamiyembro sa mga party congresses ay hiwalay na event dito sa budget debates. So, I really take exception dun sa sinabi ni VP na rebuttal iyan dahil halimbawa ito sa politicizing. In fact, wala akong tinanong tungkol sa China o kahit sino pa mang ibang bansa dito sa budget hearing na to. I am asking about yung national budget na ipapasa natin sa Kongreso para sa bansang Pilipinas sa taong 2025. At ang pangalawang at huling tanong ko sa ngayon, before I make at the proper time propose an amendment which may or may not be accepted by the chair and by the colleagues para nga mas i-align ang mga kaperahan natin, lalo na't masikip ang fiscal space natin dun sa mga appropriate programs sa appropriate agencies na malayang-malaya ang OVP makipag-partner sa kanila tulad ng sino pang opisina sa executive. Ang tanong ko po ay ilang mga libro ng isang kaibigan ay bibilihin at i-distribute at ano, if the VP could tell us more about the contents ng librong ito. Madam Chair. Madam Chair, the book is not for sale. We only pay for the publication of the book. And we will send Senator Antiveros a copy so that she will know what is the content of the book. Oh, this question is not only for me, Madam Chair, para rin para sa mga kasama dito sa budget hearing. Baka ilang araw pa bago mapadala at mabasa ko, which I certainly will. But I am asking a question bilang isang mambabatas sa head of agency ng isang opisina sa executive dito sa budget hearing na to. Simpleng tanong, tell us more about the book, isang kaibigan, at ilang kopya nito ang bibilihin ng gobyerno sa halagang 10 milyong piso at i-distribute sa kasama ng mga bags sa 1 million learners sa remote communities, Madam Chair. Madam Chair, this is an example of politicizing the budget hearing through the questions of a senator. Ang problema niya kasi, nakalagay yung pangalan ko doon sa libro. At yung libro na yan, ibibigay namin doon sa mga bata. At yung mga bata na yan, may mga magulang na boboto. At yung pangalan ko ay nagkalat doon sa kung saan man ibibigay yung libro. Madam Chair, we commit to send tomorrow everyone in this room a copy of the book. Madam Chair, hindi ko maintindihan yung ugali ng ating resource person. It is a simple question. Paulit-ulit na this is politicizing. Ang VP ang nagbanggit ng salitang boboto. Wala akong sinabing boboto. I'm simply asking, hindi ko ma-imagine we're making so much trouble, so much fuss about a 10 million peso item na itinatanong ko lang simpleng, what is the book about? At ilang kopya ang bibilihin ng gobyerno sa halagang 10 milyong piso at i-distribute. I don't appreciate this kind of attitude, Madam Chair. Usually, ang resource persons natin ay nagbibigay ng parehong institutional courtesy sa legislature na ibinibigay natin sa executive. I don't appreciate this kind of attitude. Do you have Madam Chair? Madam Chair. Yes, Madam Chair. Hindi ko rin maintindihan ang ugali ni Senator Risa Ontiveros. And I do not appreciate, ano yung sinabi niya? I do not appreciate this kind of behavior and attitude. Madam Chair, noong 2016, tumatakbo si Senator Risa Ontiveros na senator, nakailang talo na siya. So, dalawa, Madam Chair. Okay, dalawa. Natatakot siya sa pangatlong talo niya, kaya pumunta siya sa Davao. Humingi siya ng tulong. Tinulungan siya ng isang kagawad ng Davao na ngayon hindi na siya sinusuportahan. Humingi siya ng tulong sa akin, thinking na hindi mananalo si President Rodrigo Duterte. Kinausap niya ako ng kinausap doon sa law office ko sa Davao City. Sabi ko sa kanya, o sige, tutulungan kita. Chinika niya ako ng chinika. Tapos umalis siya.
Siyempre, hindi naman siya tumutulong kay Pangulong Duterte, hindi din totoo yung sinabi ko na tutulungan kita. Tinext niya ako. Pwede ba akong mag-follow up sa hinihingi kong tulong sa boto dyan sa Davao City? So sabi ko sa kanya, okay, sige. So, tinawagan ko at sinabihan ko at pinakiusapan ko ng pinakiusapan si former Congressman Milen Garcia. Sabi ko sa kanya, Kong, tulungan mo ito. Bigyan mo na lang ng ilang barangay mo at ilang mga leaders mo. Ayaw pa siya tulungan ni former Congressman Milen Garcia. Pinakiusapan ko ulit, Kong, please tulungan mo na lang. Nanalo na siya at nung nanalo siya, anong ginawa niya? Siya ang pinakaunang umatake kay President Rodrigo Duterte. Anong tawag sa ugaling ganito?